isang mundong konektado ng teknolohiya, kung saan ang distansya ay tila nawawala at ang komunikasyon ay isang pindot na lamang. May mga kwentong nagtatago sa likod ng mga screen. Mga kwentong hindi dapat mangyari. Kwento ng mga bata. Mga batang dapat ay ligtas. Ito ang Makabata Files. June 2024. Sa isla ng Mindanao, isang operasyon ang isinagawa matapos matunton ng mga otoridad ang isang babaeng pinaghihinalaang sangkot sa online sexual exploitation, kung saan ang sariling mga anak ang ginagawang biktima sa harap ng kamera. Sa pagsusuri ng kanyang cellphone, natuklasan ang mga mensahe, mga komunikasyon sa isang lalaking nasa Australia. Isang koneksyon na nagbubukas sa mas malawak na investigasyon. Ito ang kasong sa simula pa lamang ay mabigat na. Isang krimeng hindi lang lokal, kundi umabot din sa international level. Isang organisadong operasyon na gumagamit ng internet upang pagsamantalahan ang mga bata. Sa kabilang panig ng mundo, sa Sydney, Australia, isang 56 years old na lalaki mula sa Penrith ang natukoy na nasa likod ng mga mensahe. Tahimik na nakikipag-ugnayan sa mga nanay sa Pilipinas. Nagpapanggap, naghahanap, nagmamasid. Sa simula, mga simpleng tanong lamang. May anak ka ba? Ilang taon na sila? Ngunit di kalaunan, ang mga usapan ay naging malinaw na may masamang layunin. Mula sa isang online dating site, ang komunikasyon ay lumipat sa pribadong platform. Doon, ang mga mensahe ay naging mas tahasan, mas marahas, at mas mapanganib. May mga utos kung paano saktan ang mga bata, kung paano sila pinahihirapan kapalit ng pera. Sa bawat mensahe at imaheng ipinapadala, may batang nasasaktan. At sa bawat bayad, may inosenteng buhay na unti-unting nasisira. Dito nagsimula ang masinsinang koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Isang matagal ng ugnayan na nakatuon sa paglaban sa online child exploitation. Sa tulong ng koordinasyon ng mga otoridad mula sa Pilipinas at Australia, unti-unting nabuo ang kaso. Ang mga ebidensya ay pinagsama, ang mga galaw ay minanmanan. October 2024, isinagawa ng Australian Federal Police ang search warrant sa tahanan ng lalaki sa Penrith. Nakumpiska ang mga electronic devices na naglalaman ng ebidensya ng kaniyang pagkakasangkot sa USAID. Mula rito, natuklasan pa ang isa pang umano'y facilitator sa Mindanao. Isang bagong lead na muling ibinahagi sa Philippine National Bureau of Investigation. Sa patuloy na pagpapalitan ng impormasyon at malapit na koordinasyon ng AFP at NBI, unti-unting nabuwag ang dalawang online exploitation rings. December 2025, dalawa pang bata ang nailigtas mula sa kapahamakan. Isang lalaki at isang babae ang inaresto kaugnay ng kanilang papel sa pang-aabuso. Sa kabuuan, 6 na bata ang nailayo sa panganib. 4 na matatanda, isang Australian at 3 Pilipino ang nahaharap sa kaso dahil sa kanilang partisipasyon sa pagsasamantala. Noong March 16, 2026, nahatulan ang Australianong lalaki na hindi bababa sa 7 taong pagkakakulong. Matapos mapatunayang nang hikayat at nag-groom ng mga nasa Pilipinas upang isagawa ang online sexual abuse sa mga bata. 6 na batang nabigyan ng pangalawang pagkakataon. 6 na kwentong hindi na tuluyang nasira. Ngunit ilan pa ang hindi pa natatagpuan. Ilan pa ang tahimik na humihingi ng tulong. Sa likod ng kamera, sa likod ng internet. Ang krimeng ito ay hindi nakikita sa lansangan. Hindi naririnig sa ingay ng syudad. Ngunit ito ay totoo. At ito ay nangyayari. Kung may nalalaman kayong impormasyon o may batang maaaring nasa panganib o nakakaranas ng anumang uri ng pang-aabuso, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383.
Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383 at sa Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram at maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang magsumite ng ulat online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang child abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Huwag tayong papayag na may susunod pang bata ang manakawan ng kinabukasan. Ang kasong ito ay patunay na ang krimen ay walang hangganan. Ngunit gayon din, ang hustisya ay walang pinipiling lugar. Sa likod ng matagumpay na operasyon ay ang matibay na ugnayan ng mga ahensya, ang pagbabahagi ng impormasyon, at ang iisang layunin, iligtas ang mga bata. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Dahil sa bawat batang maililigtas, may mas marami pang naghihintay na marinig at maprotektahan. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.